Sa isang tahimik at liblib na baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan at makakapal na kagubatan, nakatira ang isang batang magbubukid na nagngangalang Lito. 12 taong gulang pa lamang siya, ngunit sa murang edad ay nasanay na siya sa hirap ng buhay sa bukid. Tuwing madaling araw, bago pa man sumikat ang araw, nagigising na si Lito sa tilaok ng manok at sa malamig na simoy ng hangin mula sa kabundukan. Ang kanilang maliit na kubo na yari sa kawayan at nipa ay nakatayo sa gilid ng palayan. Doon siya nakatira kasama ang kanyang amang si Mang Ramon, isang tahimik ngunit masipag na magsasaka. Maaga siyang bumabangon upang tumulong sa mga gawain sa bukid, pagdidilig ng mga tanim, pagpapakain sa kalabaw at pag-aayos ng mga gamit sa sakahan. Hindi man marangya ang kanilang buhay, natutunan ni Lito na pahalagahan ang bawat simpleng bagay na mayroon sila. Madalas sabihin ng kanyang ama, "Anak, ang lupa ang nagbibigay ng buhay sa atin. Kung aalagaan mo ito, aalagaan ka rin nito." Kaya kahit bata pa, natutunan ni Lito ang tiyaga at sipag. Ngunit bukod sa bukirin, may isa pang bagay na kinagigiliwan ni Lito, ang kagubatan sa likod ng kanilang baryo. Ang kagubatang yon ay matagal nang pinag-uusapan ng mga matatanda. Ayon sa kanila, doon raw naninirahan ang mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. May mga kwento tungkol sa duwende, diwata, at higit sa lahat, ang nilalang na pinakakinatatakutan ng mga tao, ang tikbalang. Ang tikbalang ayon sa kwento ng mga matatanda ay isang nilalang na may katawan ng tao ngunit ulo at paa ng kabayo. Nakatira raw ito sa mga lumang puno ng balete at mahilig magligaw ng mga taong dumadaan sa gubat. Dahil sa mga kwentong yon, mahigpit na ipinagbawal ng mga magulang sa baryo ang pagpasok ng mga bata sa kagubatan. Ngunit si Lito ay likas na mausisa. Isang umaga, matapos nilang magtrabaho sa bukid, inutusan siya ng kanyang ama na pumunta sa gilid ng kagubatan upang mangolekta ng mga tuyong kahoy na gagamitin nila sa pagluluto. "Lito, kumuha ka ng mga tuyong kahoy sa may gilid ng gubat," sabi ni Mang Ramon. "Pero huwag kang papasok ng malalim." "Opo, tay," sagot ng bata. Bit-bit ang isang maliit na lubid at isang gulok na ginagamit sa pagpuputol ng sanga. Naglakad si Lito patungo sa kagubatan. Habang papalapit siya, napansin niyang kakaiba ang katahimikan ng lugar. Ang hangin ay tila mas malamig kaysa karaniwan at ang mga dahon ng puno ay marahang gumagalaw na para bang may lihim na ibinubulong. Nasanay na si Lito sa ganitong kapaligiran, kaya hindi siya agad natakot. Naghahanap siya ng mga tuyong sanga sa gilid ng gubat at isa-isang pinutol ang mga ito. Ilang sandali pa ay nakapuno na siya ng isang maliit na tumpok ng kahoy. Ngunit habang abala siya sa pagputol ng isa pang sanga, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa loob ng kagubatan. Isang mahina ngunit mabigat na ungol. Huminto si Lito. Nakatayo siyang parang estatwa habang nakikinig sa paligid. Muling narinig ang tunog. Hindi ito tunog ng hayop na karaniwan niyang naririnig sa bukid. Hindi rin ito tila huni ng ibon o yabag ng baboy ramo. Parang may nilalang na nasasaktan. Dahan-dahang lumingon si Lito patungo sa direksyon ng tunog. Sa sandaling iyon, nagbalik sa kanyang isip ang mga kwento ng mga matatanda tungkol sa mga nilalang sa kagubatan. Dapat ay umuwi na siya. Ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na lumapit. Parahan siyang naglakad papasok sa gubat, maingat na iniiwasan ng mga tuyong dahon upang hindi gumawa ng ingay. Habang papalalim siya sa kagubatan, lalo niyang naririnig ang ungol. Mas malinaw, mas mabigat, hanggang sa makarating siya sa isang maliit na bahagi ng gubat na napapalibutan ng malalaking puno ng balete. At doon niya ito nakita. Sa ilalim ng isang matandang puno, may nakahandusay na nilalang.
Nang una ay inakala niyang isang kabayo lamang. Ngunit nang masdan niya ito, nang mabuti, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang katawan nito ay tulad ng tao. Ngunit ang ulo at mga paa nito ay malinaw na tulad ng sa kabayo. Ang balat nito ay madilim na kulay abo at ang mahabang buhok nito ay tila sumasayaw sa hangin. May malalim na sugat sa tagiliran nito at ang dugo ay dahan-dahang tumutulo sa lupa. Isang tikbalang. Nanlamig ang buong katawan ni Lito. Ang mga kwento na dati ay parang katang-isip lamang ay biglang naging totoo sa harap ng kanyang mga mata. Napaatras siya ng isang hakbang. Ngunit sa kanyang paggalaw, nakagawa siya ng maliit na ingay sa mga dahon. Agad na gumalaw ang nilalang. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata ang tikbalang. Ang mga mata nito ay kakaiba, malalim at tila may taglay na karunungan na hindi pangkaraniwan. Nagtama ang kanilang mga tingin. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Lito ay parang tumigil ang oras. Inaasahan niyang sisigaw ang nilalang o tatayo upang takutin siya. Ngunit sa halip, muling napaungol ang tikbalang sa sakit. Doon napansin ni Lito kung gaano kalalim ang sugat nito. May bakas ng tila matulis na sandata sa tagiliran ng nilalang. Hindi ito sugat na gawa ng hayop. Mukhang gawa ito ng tao. Biglang nakaramdam ng awa si Lito. Sa kabila ng takot, nakita niya na ang nilalang na kinatatakutan ng mga tao ay nasasaktan at tila nangangailangan ng tulong. Nag-atubili siya. Kung malaman ng kanyang ama na lumapit siya sa tikbalang, tiyak na mapapagalitan siya. Ngunit kung iiwan niya ito, baka mamatay ang nilalang. Dahan-dahang lumapit si Lito. Napansin ng tikbalang ang kanyang paglapit, ngunit hindi ito gumalaw. Parang alam nitong wala siyang masamang balak. Lumuhod si Lito sa tabi ng nilalang at sinilip ang sugat nito. Malalim nga ito. Kung hindi ito malilinis, maaaring lumala ang sugat. Hinubad ni Lito ang maliit na piraso ng tela na nakatali sa kanyang balikat. Isang lumang panyo na madalas niyang gamitin sa bukid. Maingat niyang pinunasan ang dugo sa sugat. Napaungol ang tikbalang, ngunit hindi ito umatras. "Pasensya na," mahina niyang sabi. "Tutulungan lang kita." Hindi niya alam kung naiintindihan siya ng nilalang. Ngunit habang pinupunasan niya ang sugat, napansin niyang unti-unting kumakalma ang tikbalang. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natagpuan ni Lito ang sarili na tumutulong sa isang nilalang na itinuturing ng mga tao bilang halimaw. Hindi niya alam kung ano ang kahihinatnan nito. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang ginagawa. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanyang puso. Ang nilalang na nasa harap niya ay hindi mukhang masama. Ito ay isang nilalang na nasaktan at nangangailangan ng tulong. At sa gitna ng katahimikan ng kagubatan, nagsimula ang isang kakaibang ugnayan sa pagitan ng isang batang magbubukid at ng isang sugatang tikbalang. Ngunit hindi alam ni Lito na ang araw na yon ay simula pa lamang ng isang lihim na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. At sa malayong bahagi ng kagubatan, may mga matang lihim na nakamasid sa kanilang dalawa. Tahimik ang kagubatan habang nakaluhod si Lito sa tabi ng sugatang tikbalang. Tanging ang mahihinang huni ng mga ibon at ang marahang paggalaw ng mga dahon ang maririnig sa paligid. Ang sikat ng araw ay bahagyang sumisilip sa pagitan ng makakapal na sanga ng mga puno na para bang pinipilit abutin ng madilim na bahagi ng gubat kung saan naroroon ang bata at ang mahiwagang nilalang. Hindi pa rin lubos na makapaniwala si Lito sa kanyang nasasaksihan. Sa buong buhay niya, ang tikbalang ay isang nilalang lamang sa mga kwento. Isang nilalang na ginagamit ng matatanda upang takutin ang mga batang mahilig gumala sa kagubatan. Ngunit ngayon, narito ito sa kanyang harapan, sugatan at tila nanghihina. Marahan niyang pinisil ang panyo
na ginagamit niyang pamunas ng dugo. Nakita niyang patuloy pa ring dumadaloy ang dugo mula sa sugat ng tikbalang. Napabuntong hininga siya. Malalim talaga ang sugat mo, bulong niya. Hindi siya sigurado kung naiintindihan siya ng nilalang, ngunit habang nagsasalita siya ay napansin niyang bahagyang gumalaw ang mga tainga nito. Ang mga mata ng tikbalang ay nakatingin lamang sa kanya. Malalim, mapagmasid, ngunit hindi galit. Parang sinusuri nito ang bawat galaw ng bata. Naramdaman ni Lito na tila may kakaibang katahimikan sa pagitan nila. Sa halip na takot, unti-unting napalitan ito ng pag-aalala. Naglibot ang kanyang paningin sa paligid. Nakita niya ang ilang halamang kilala niyang ginagamit ng kanyang ama bilang lunas sa sugat ng mga hayop sa bukid. Sandali lang, sabi niya sa tikbalang, kahit hindi niya alam kung dapat ba niya itong kausapin. Tumayo siya at mabilis na naghahanap sa paligid. Sa tabi ng isang maliit na kumpol ng mga halaman ay nakita niya ang isang halamang may maliliit na dahon at mapait na amoy. Ito ang halamang madalas gamitin ni Mang Ramon kapag nasusugatan ng kanilang kalabaw. Pinunit niya ang ilang dahon at dinurog ito sa pagitan ng kanyang mga palad hanggang lumabas ang katas. Pagbalik niya sa tabi ng tikbalang, napansin niyang hindi pa rin ito gumagalaw. Dahan-dahan siyang lumuhod muli. Medyo mahapdi ito, sabi niya habang inilalagay ang dinurog na dahon sa sugat. Agad na paungol ang tikbalang, ngunit hindi ito nagwala. Sa halip ay napapikit lamang ito habang tiniis ang hapdi. Pinisil ni Lito ang panyo at ginamit ito upang itali sa sugat. Hindi ito perpektong lunas, ngunit umaasa siyang kahit papaano ay makakatulong ito upang huminto ang pagdurugo. Ilang sandali silang nanatiling tahimik. Napansin ni Lito na unti-unting bumabagal ang paghinga ng tikbalang. Hindi na ito ganoon kalakas tulad ng kanina. Para bang gumagaan ang pakiramdam nito. Sa unang pagkakataon, bahagyang gumalaw ang tikbalang upang itaas ang ulo nito. Ang mahaba nitong buhok ay dumampi sa lupa habang pinagmamasdan nito ang batang nagligtas sa kanya. Naramdaman ni Lito ang bigat ng tingin nito. May kung anong kakaiba sa mga mata ng nilalang. Parang may lalim na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito mukhang mabangis na halimaw na inilalarawan sa mga kwento. Sa halip, may lungkot at pagod sa mga mata nito. Maya-maya, dahan-dahang tumayo ang tikbalang. Halata pa rin ang panghihina nito dahil bahagya itong napatagilid. Agad lumapit si Lito upang suportahan ito. Sa sandaling iyon ay lalo niyang napagtanto kung gaano kalaki ang nilalang. Mas mataas ito kaysa sa karaniwang tao at ang lakas ng presensya nito ay tila bumabalot sa buong lugar. Ngunit sa kabila nito, hindi siya nakaramdam ng panganib. Sa halip, pakiramdam niya ay may kakaibang tiwala na namamagitan sa kanila. Nang tuluyang makatayo ang tikbalang, tumingin ito sa paligid ng kagubatan. Parang may hinahanap. Pagkatapos ay muli itong tumingin kay Lito. Sa isang iglap, bahagyang yumuko ang ulo nito. Hindi ito isang galaw ng pagbabanta. Parang isang tahimik na pasasalamat. Napatulala si Lito. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi niya alam kung maiintindihan ng nilalang ang kabutihan. Ngunit sa sandaling iyon ay tila malinaw na may naipahatid itong mensahe. Bago pa man makapagsalita si Lito, biglang gumalaw ang tikbalang. Sa isang mabilis ngunit maingat na hakbang, tumalon ito palayo at nagtungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Ilang saglit lamang ay nawala na ito sa pagitan ng mga puno. Naiwan si Lito na nakatayo sa gitna ng katahimikan. Tumingin siya sa direksyong tinahak ng tikbalang. "Mag-ingat ka," mahina niyang sabi. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay may nangyaring mahalaga. Isang lihim na hindi dapat malaman ng iba. Napatingin siya
Sa araw na bahagya ng tumataas sa kalangitan, bigla niyang naalala ang utos ng kanyang ama, ang mga kahoy. Agad siyang napalingon sa maliit na tumpok ng kahoy na kanyang pinutol kanina. Mabilis niyang tinipon ang mga ito at itinali gamit ang lubid. Habang naglalakad siya palabas ng kagubatan, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang nangyari. Kung ikukwento niya ito sa mga tao sa baryo, tiyak na hindi siya paniniwalaan. At kung sakaling maniwala man sila, baka magpadala pa sila ng mga mangangaso upang hanapin ang tikbalang. Hindi niya yon gusto. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi masama ang nilalang. Pagdating niya sa kanilang kubo, nadatnan niya ang kanyang ama na nag-aayos ng mga kagamitan sa bukid. "Tay, nakakuha na po ako ng kahoy," sabi ni Lito. Tumango si Mang Ramon. "Mabuti, ilagay mo na sa tabi ng kusina." Habang ginagawa yun ni Lito, hindi niya maiwasang mapatingin sa malayong bahagi ng kagubatan. Tahimik ito tulad ng dati. Parang walang nangyaring kakaiba. Ngunit alam niyang may lihim na nakatago roon. Isang lihim na siya lamang ang nakakaalam. Hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon, sa malalim na bahagi ng kagubatan, ang tikbalang na kanyang tinulungan ay nakatayo sa tuktok ng isang malaking bato. Pinagmamasdan nito ang baryo mula sa malayo. At sa unang pagkakataon, sa maraming taon, may isang tao na nagpakita ng kabutihan sa kanya. Ngunit may isa pang lihim na hindi alam ni Lito. Ang sugat ng tikbalang ay hindi basta sugat lamang. Ito ay tanda ng isang mas malaking panganib na paparating sa kagubatan. At ang batang magbubukid na nagligtas sa kanya ay maaaring maging bahagi ng isang kapalaran na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Kinabukasan ng umaga, maagang nagising si Lito sa tilaok ng mga manok. Ang malamig na hangin mula sa kabundukan ay dahan-dahang pumapasok sa kanilang maliit na kubo. Tulad ng nakasanayan, agad siyang bumangon upang tulungan ng kanyang ama sa mga gawain sa bukid. Ngunit habang naghihilamos siya sa maliit na banga ng tubig sa labas ng kubo, hindi niya maiwasang maalala ang nangyari kahapon sa kagubatan. Ang sugatang tikbalang. Hanggang ngayon ay tila hindi pa rin siya makapaniwala na nakatagpo siya ng ganoong nilalang. Tahimik siyang napatingin sa malayong bahagi ng kagubatan. Mula sa kanilang bakuran ay kitang-kita ang makakapal na puno na tila nagtatago ng mga lihim ng kalikasan. "Lito," napalingon siya nang tawagin siya ng kanyang ama. "Naghihintay na ang kalabaw. Dalhin mo na sa may bukid," sabi ni Mang Ramon. "Opo, tay," sagot niya. Agad niyang tinungo ang maliit na kulungan ng kanilang kalabaw. Marahan niyang hinaplos ang ulo nito bago niya ito dinala papunta sa bukirin. Habang naglalakad sila sa pilapil ng palayan, napansin ni Lito na kakaiba ang katahimikan ng paligid. Karaniwan ay maraming ibon ang lumilipad sa ibabaw ng bukid sa ganitong oras ng umaga. Ngunit ngayon ay tila kakaunti lamang ang naroroon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Pagdating sa gitna ng bukid, sinimulan ni Mang Ramon ang pag-aararo gamit ang kalabaw. Samantala, si Lito naman ay naglinis ng mga damo sa gilid ng pilapil. Tahimik ang kanilang trabaho. Tanging ang tunog ng tubig sa palayan at ang mabibigat na hakbang ng kalabaw ang maririnig. Lumipas ang ilang oras. Nang malapit na ang tanghali, nagpahinga muna sila sa ilalim ng isang maliit na puno sa gilid ng bukid. Habang kumakain ng simpleng baon na kanin at tuyo, muling napatingin si Lito sa kagubatan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit parang may hinihintay siya. Maya-maya, napansin niya ang kakaibang paggalaw sa dulo ng kagubatan. Parang may dumaan sa pagitan ng mga puno. Napakunot ang noo niya. May hayop kaya?
bulong niya sa sarili. Tumayo siya at masinsinang pinagmasdan ang bahagi ng kagubatan. Sa unang tingin ay wala siyang nakita. Ngunit ilang sandali pa, muling gumalaw ang mga dahon ng isang malaking puno. At doon niya ito nakita. Isang pamilyar na anyo ang lumabas mula sa pagitan ng mga puno. Isang mataas na nilalang na may ulo ng kabayo at katawan ng tao. Ang tikbalang. Nanlaki ang mga mata ni Lito. Hindi niya inaasahan na makikita niya itong muli. Ang sugat sa tagiliran nito ay tila natatakpan pa rin ng telang kanyang itinapal kahapon. Ibig sabihin, iyon nga ang tikbalang na kanyang tinulungan. Hindi siya makagalaw. Sa di kalayuan, nakatayo ang nilalang at nakatingin sa kanya. Hindi ito lumalapit. Hindi rin ito umaatras. Parang tinitiyak lamang nito na makikita siya ng bata. Biglang nagsalita si Mang Ramon mula sa kanyang likuran. Lito, ano ang tinitingnan mo? Nagulat ang bata. Agad siyang napalingon sa kanyang ama. Wala po tay. Mabilis niyang sagot. Nang muli siyang tumingin sa kagubatan, wala na ang tikbalang. Parang bula itong nawala sa pagitan mga puno. Napabuntong hininga si Lito. Hindi niya alam kung bakit bumalik ang tikbalang. Ngunit pakiramdam niya ay hindi ito nagkataon lamang. Matapos ang kanilang pahinga, nagpatuloy sila sa trabaho sa bukid. Ngunit buong araw ay hindi mawala sa isip ni Lito ang kanyang nakita. Habang papalubog ang araw at pauwi na sila sa kanilang kubo, napansin niyang muli ang kakaibang katahimikan sa paligid. Pagdating nila sa bakuran, biglang napahinto si Lito. May nakita siyang bagay na nakalapag sa tabi ng kanilang pintuan. Isang maliit na kumpol ng kakaibang halaman. Hindi ito karaniwang halaman na makikita sa kanilang bukid. Ang mga dahon nito ay kulay berde na may bahagyang kinang. At ang tangkay nito ay tila may kakaibang amoy na hindi pamilyar kay Lito. Lumapit siya at pinulot ito. Anak, saan mo nakuha yan? Tanong ng kanyang ama. Napaisip si Lito. Hindi ko po alam, tay. Nandito lang po sa tabi ng pintuan. Kinuha ni Mang Ramon ang halaman at pinagmasdan ito. Sandaling natahimik ang matanda. Pagkatapos ay napakunot ang kanyang noo. Hindi ito karaniwang halaman, sabi niya. Sa kagubatan lang tumutubo ang ganito. Naramdaman ni Lito ang bahagyang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Alam niyang hindi basta napunta roon ang halamang yon. May bigla siyang naalala. Ang halamang ginamit niyang panlunas sa sugat ng tikbalang. Kaparehong kapareho ito. Sa sandaling iyon, unti-unti niyang naunawaan ang maaaring nangyari. Ang tikbalang ay bumalik. At tila nag-iwan ito ng isang tahimik na pasasalamat. Hindi na nagsalita si Lito tungkol sa kanyang iniisip. Tahimik lamang niyang tinanggap ang halamang hawak ng kanyang ama. Ngunit sa kanyang puso ay may isang bagay na malinaw. Ang ugnayan nila ng tikbalang ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. At sa malalim na bahagi ng kagubatan, may mga pangyayaring unti-unting gumagalaw. Mga pangyayaring maaaring magbago. Hindi lamang sa buhay ni Lito, kundi sa buong baryo. Lumipas ang ilang araw, matapos ang kakaibang pangyayari sa bukid. Patuloy pa rin ang tahimik na pamumuhay ni Lito at ng kanyang ama sa kanilang maliit na kubo sa gilid ng palayan. Tuwing umaga ay pareho pa rin ang kanilang gawain. Maagang paggising, pagpunta sa bukid at pag-aalaga sa kanilang kalabaw at mga tanim. Ngunit sa kabila ng pagiging normal ng kanilang mga araw, may isang bagay na hindi mawala sa isip ni Lito. Ang tikbalang. Paminsan-minsan ay napapatingin siya sa kagubatan. Umaasang muling masisilayan ang mahiwagang nilalang. Ngunit mula noong araw na nakita niya itong nakatayo sa gilid ng gubat, hindi na ito muling nagpakita.
Gayunman, may kakaibang pakiramdam si Lito na parang may nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Hindi ito nakakatakot. Sa halip, parang may tahimik na presensya na nagbabantay. Isang hapon, matapos nilang magtrabaho sa bukid, inutusan siya ng kanyang ama na pumunta sa maliit na sapa sa gilid ng kagubatan upang kumuha ng tubig. "Lito, kumuha ka nga ng tubig sa sapa," sabi ni Mang Ramon. "Kailangan natin para sa pagluluto." "Opo, tay," sagot niya. Bit-bit ang dalawang lumang banga. Naglakad si Lito patungo sa sapa. Ang landas papunta roon ay dumaraan sa gilid ng kagubatan. Makitid ang daan at napapalibutan ng matataas na damo at mga punong kahoy. Habang naglalakad siya, napansin niyang may ilang bakas sa lupa. Huminto siya at yumuko upang tingnan ito. Malalalim na marka ng paa. Hindi ito tulad ng bakas ng kalabaw o kabayo na karaniwan niyang nakikita. Ang hugis nito ay kakaiba, malaki at pahaba. Biglang bumalik sa kanyang isip ang anyo ng tikbalang. Maaaring ito ang bakas nito. Ngunit may isa pang bagay na napansin si Lito. Sa tabi ng bakas ay may mga marka ng paa ng tao. Napakunot ang kanyang noo. Hindi niya alam kung sino ang maaaring pumasok sa kagubatan. Sa baryo nila, iilan lamang ang may lakas ng loob na lumapit sa lugar na yon. Habang iniisip niya ito, ipinagpatuloy niya ang paglalakad hanggang makarating siya sa sapa. Malinaw ang tubig na dumadaloy mula sa kabundukan. Ang paligid ay tahimik at ang malamig na hangin ay nagpapagalaw sa mga dahon ng mga puno. Lumuhod si Lito at dahan-dahang pinuno ang mga banga ng tubig. Habang ginagawa niya ito, bigla siyang may narinig na mga boses mula sa di kalayuan. Agad siyang napahinto. Hindi ito boses ng mga tao sa kanilang baryo. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa likod ng isang malaking puno. Sa kabilang bahagi ng sapa, may 3 lalaki na nag-uusap. Ang kanilang mga damit ay maalikabok at may dala silang mahahabang sibat at matutulis na itak. Mukha silang mga mangangaso. Ngunit may kakaiba sa kanilang kilos. Hindi sila parang mga karaniwang mangangaso na naghahanap ng baboy ramo o usa. Mukha silang may hinahanap na ibang bagay. Narinig ni Lito ang kanilang usapan. "Sigurado akong nandito lang yon," sabi ng isa sa mga lalaki. "Malaki ang sugat na tinamo niya. Hindi siya makakalayo," sagot ng isa pa. Nanlamig ang katawan ni Lito. Hindi niya kailangang hulaan kung ano ang tinutukoy nila. Ang tikbalang. Kapag nakita natin iyon, siguradong malaki ang makukuha nating pera. Dagdag ng ikatlong lalaki. Maraming gustong makakita ng tikbalang. Mahigpit na napakapit si Lito sa puno. Ngayon ay malinaw na sa kanya kung bakit may sugat ang tikbalang. Ito ay hinabol ng mga taong ito. Biglang may malakas na yabag na narinig mula sa likod niya. Nagulat si Lito at napalingon. Ngunit wala siyang nakita. Pagbalik ng kanyang tingin sa kabilang bahagi ng sapa, napansin niyang nag-iba ang ekspresyon ng mga mangangaso. "May narinig ba kayo?" tanong ng isa. Tumingin sila sa paligid. Parang may gumagalaw sa gubat. Biglang tumahimik ang paligid. Walang hangin. Walang ibon. Walang tunog. Pagkatapos ay biglang may malakas na kaluskos sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Agad na palingon ang mga mangangaso. "Doon!" sigaw ng isa. Mabilis silang tumakbo papunta sa direksyong yon. Ilang sandali lamang ay nawala na sila sa paningin ni Lito. Napahinga siya ng malalim. Hindi niya alam kung ano ang gumalaw sa gubat, ngunit pakiramdam niya ay may nagligtas sa kanya sa pagkakatuklas. Mabilis niyang pinulot ang mga banga ng tubig. Habang naglalakad siya pa uwi, hindi mawala sa kanyang isip ang narinig niyang usapan. Kung patuloy na hahanapin ng mga mangangaso ang tikbalang,
maaring muli itong masugatan. O mas malala pa, maaring mapatay. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Lito na ang lihim na kanyang tinatago ay hindi na basta simpleng lihim lamang. Ito ay isang responsibilidad at maaaring dumating ang araw na kailangan niyang pumili kung mananatili siyang tahimik o tutulungan niyang protektahan ang nilalang na minsan niyang iniligtas. Sa di kalayuan, sa loob ng madilim na bahagi ng kagubatan, isang pares ng malalalim na mata ang nakamasid sa kanya. Ang tikbalang ay tahimik na nakatayo sa pagitan ng mga puno. At tila alam nito na ang batang magbubukid ang tanging taong maaasahan nito sa panahong darating. Kinagabihan, matapos ang kanyang nakita sa sapa, hindi agad nakatulog si Lito. Nakahiga siya sa banig sa loob ng kanilang maliit na kubo habang pinagmamasdan ng kisame na gawa sa nipa. Tahimik ang gabi. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang marahang ihip ng hangin sa mga puno sa labas. Ngunit sa isip ni Lito ay paulit-ulit na bumabalik ang mga salitang narinig niya mula sa mga mangangaso. Hinahanap nila ang tikbalang. Kung makita nila ito, maaaring mapahamak ang nilalang. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung paano niya ito matutulungan. Isa lamang siyang batang magbubukid na walang kapangyarihan laban sa mga taong may dalang sandata. Sa kabilang bahagi ng kubo, naririnig niya ang mahina at mabigat na paghinga ng kanyang ama na mahimbing nang natutulog matapos ang buong araw na pagtatrabaho sa bukid. Tahimik na bumangon si Lito at lumabas ng kubo. Ang langit ay maliwanag sa liwanag ng buwan. Ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan at ang buong bukirin ay tila nababalutan ng pilak na liwanag. Napatingin siya sa kagubatan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may tumatawag sa kanya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gilid ng bukid. Habang papalapit siya sa kagubatan, napansin niyang tila mas malamig ang hangin sa bahaging iyon. Huminto siya sa may malaking puno ng balete na nagsisilbing hangganan ng kagubatan. Tikbalang. Mahina niyang bulong. Hindi niya alam kung bakit niya ito tinawag. Marahil ay umaasa lamang siyang muling makita ang nilalang. Ilang sandali ang lumipas. Walang nangyari. Akala niya ay mag-isa lamang siya. Ngunit biglang gumalaw ang mga dahon ng isang puno sa di kalayuan. Unti-unting lumitaw mula sa kadiliman ang isang mataas na anyo. Nanlaki ang mga mata ni Lito. Ang tikbalang. Tahimik itong lumabas mula sa pagitan ng mga puno. Ang mahabang buhok nito ay hinahaplos ng hangin at ang mga mata nito ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Napansin ni Lito na tila mas maayos na ang kalagayan nito. Ang sugat sa tagiliran nito ay tila nagsisimula ng maghilom. Ilang hakbang ang inilapit ng tikbalang sa bata. Hindi ito nagpakita ng anumang galit o pagbabanta. Sa halip, parang pamilyar na ang presensya ni Lito sa kanya. Nakatayo lamang ang bata habang pinagmamasdan ang nilalang. Hindi siya makapagsalita. Sa sandaling iyon ay tila nawala ang takot na dati niyang nararamdaman. Ang natira lamang ay paghanga at pagtataka. Maya-maya, bahagyang itinaas ng tikbalang ang ulo nito at tumingin sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Pagkatapos ay muli itong tumingin kay Lito. Parang may nais itong ipakita. Unti-unti itong lumingon at nagsimulang maglakad papasok sa kagubatan. Huminto ito sandali at bahagyang tumingin pabalik sa bata. Para bang hinihintay siya. Nag-atubili si Lito. Naalala niya ang babala ng mga matatanda tungkol sa kagubatan. Ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na sumunod. Dahan-dahan siyang naglakad sa likod ng tikbalang. Habang papasok sila,
Sa kagubatan, napansin ni Lito na kakaiba ang kapaligiran. Ang hangin ay tila mas malamig at mas mabango. Ang mga puno ay mas matatangkad at mas matatanda kaysa sa mga nasa gilid ng gubat. Naglakad sila ng ilang minuto hanggang makarating sila sa isang malawak na bahagi ng kagubatan. Sa gitna nito ay may isang napakalaking puno ng balete. Ang mga ugat nito ay nakausli sa lupa at ang mga sanga nito ay tila sumasayaw sa hangin. Huminto ang tikbalang sa harap ng puno. Dahan-dahan nitong inilapit ang kamay sa puno. Sa sandaling iyon ay may kakaibang nangyari. Ang paligid ay tila nagliwanag ng bahagya. Napansin ni Lito na ang puno ng balete ay may bahagyang kumikinang na mga marka sa balat nito. Parang may sinaunang simbolo na nakaukit dito. Hindi niya alam kung ano ang kahulugan ng mga iyon. Ngunit pakiramdam niya ay may kakaibang kapangyarihan ang lugar. Muling tumingin ang tikbalang kay Lito. Sa pagkakataong yon, tila may malinaw na mensahe sa mga mata nito. Hindi ito basta nilalang lamang ng kagubatan. Ito ay isang tagapagbantay. Ang tikbalang ang nagbabantay sa kagubatan laban sa mga taong gustong sirain ito. At ang sugat nito ay patunay na may mga taong nais makuha o mapatay ang mga nilalang na naninirahan doon. Unti-unting naunawaan ni Lito ang dahilan kung bakit siya dinala ng tikbalang sa lugar na yon. Ipinapakita nito sa kanya ang lihim ng kagubatan. Ang kagubatan ay hindi lamang tirahan ng mga hayop at halaman. Ito ay tahanan ng mga nilalang na matagal nang nagbabantay sa balanse ng kalikasan. At ngayon, tila may isang batang magbubukid na napiling makaalam ng lihim na yon. Tahimik na tumayo si Lito sa harap ng napakalaking puno. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niyang nagsisimula pa lamang ang isang mas malaking kwento. Isang kwento na mag-uugnay sa kanyang kapalaran at sa kapalaran ng kagubatan. Madilim pa ang langit nang magising si Lito kinabukasan. Ang hangin sa umaga ay malamig at ang hamog ay nakadikit pa sa mga dahon ng mga halaman sa paligid ng kanilang kubo. Tahimik siyang bumangon mula sa banig. Hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang nangyari noong nakaraang gabi. Ang pagpunta niya sa gitna ng kagubatan kasama ang tikbalang at ang misteryosong malaking puno ng balete. Pakiramdam niya ay parang panaginip lamang iyon. Ngunit nang hawakan niya ang kanyang mga paa na may bahagyang putik mula sa kagubatan, napatunayan niyang totoo ang lahat. Lumabas siya ng kubo at nakita niyang gising na rin ang kanyang ama. Si Mang Ramon ay nag-aayos ng mga gamit sa bukid habang ang kalabaw ay tahimik na kumakain ng damo sa tabi ng bakuran. "Maaga kang nagising ngayon, anak," sabi ng kanyang ama. "Opo, tay," sagot ni Lito. Hindi na siya nagdagdag pa ng paliwanag. Hindi niya pa kayang ikwento ang lihim na kanyang nalaman tungkol sa kagubatan. Matapos nilang mag-agahan ng simpleng lugaw at tinapa, nagtungo sila sa bukirin upang simulan ang kanilang trabaho. Ang araw ay unti-unting sumisikat sa silangan at ang ginintuang liwanag nito ay tumatama sa malawak na palayan. Habang naglalakad si Lito sa pilapil, napansin niyang may kakaibang bakas ng paa sa maputik na lupa. Hindi ito bakas ng kalabaw. Hindi rin ito bakas ng tao. Ito ay masyadong malaki at pahaba. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang tikbalang. Mukhang dumaan ito sa bukid noong gabi. Ngunit may isa pang bakas na kanyang nakita. Mga bakas ng paa ng tao. Marami sila. Napakunot ang noo ni Lito. Agad niyang naalala ang mga ngaso na kanyang nakita sa sapa. Maaaring bumalik ang mga ito. "Lito," tawag ng kanyang ama mula sa kabilang bahagi ng bukid. "Dalhin mo nga ang lubid dito." "Opo, tay,"
Sagot niya. Mabilis niyang tinungo ang kanyang ama at ipinasa ang lubid na kailangan nito. Ngunit kahit abala sila sa trabaho, hindi mawala sa isip ni Lito ang mga bakas ng paa. Habang tumatagal ang umaga, napansin niyang may ilang kakaibang bagay sa paligid. Ang mga ibon na karaniwang lumilipad sa ibabaw ng palayan ay tila nagkakagulo. May ilan ding maya na biglang lumipad mula sa kagubatan na parang may kinatatakutan. Bandang tanghali, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng puno, may biglang dumating na isang matandang lalaki mula sa baryo. Ito ay si Mang Isko, isa sa pinakamatandang residente sa kanilang lugar. Mang Ramon, tawag niya habang papalapit. Tumayo ang ama ni Lito. Bakit Mang Isko? Tanong nito. Mukhang nag-aalala ang matanda. May mga estrangherong lalaki sa may kagubatan, sabi niya. May dala silang sibat at baril. Tinanong nila kung may nakakita raw ba ng kakaibang hayop dito. Nanlamig ang pakiramdam ni Lito. Ibig sabihin ay bumalik nga ang mga ngaso. Anong sabi mo sa kanila? Tanong ni Mang Ramon. Sabi ko, wala akong alam. Sagot ni Mang Isko. Pero mukhang hindi sila titigil sa paghahanap. Tahimik na napatingin si Lito sa kagubatan. Sa sandaling iyon ay napagtanto niya na maaaring nasa panganib ang tikbalang. At hindi lamang iyon. Kung magpapatuloy ang mga ngaso sa paghahalughog ng kagubatan, maaaring masira rin ang lugar na ipinakita sa kanya ng tikbalang, ang lugar ng napakalaking puno ng balete. Matapos umalis si Mang Isko, nagpatuloy sila sa trabaho. Ngunit hindi mapakali si Lito. Habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahel ang kalangitan, nagpaalam siya sa kanyang ama. Tay, kukuha lang po ako ng kahoy sa gilid ng gubat, sabi niya. Tumango si Mang Ramon. Huwag kang lalayo, paalala nito. Opo. Bit-bit ang kanyang maliit na gulok. Naglakad si Lito papunta sa kagubatan. Ngunit ang tunay niyang pakay ay hindi ang pagkuha ng kahoy. Kailangan niyang makita ang tikbalang. Kailangan niyang malaman kung ligtas pa ito. Habang papalapit siya sa kagubatan, napansin niyang may kakaibang katahimikan sa paligid. Ang hangin ay tila mabigat. Ang mga dahon ay hindi gumagalaw. At sa malayo, may narinig siyang mahinang sigaw ng tao. Agad siyang nagtago sa likod ng isang malaking puno. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang tatlong mga ngaso na may hawak na sibat at itak. Kasama nila ang isa pang lalaki na may dalang baril. Tiyak na nandito lang ang hayop na yon, sabi ng lalaking may baril. May nakita akong malalaking bakas ng paa kanina, dagdag ng isa. Ang puso ni Lito ay mabilis na tumitibok. Kung makita nila ang tikbalang, maaring patayin nila ito. Biglang may malakas na kaluskos mula sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Napalingon ang mga ngaso. Doon! Sigaw ng isa. Agad silang tumakbo papunta sa direksyong yon. Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos ay may narinig na malakas na yabag. Isang malaking anino ang mabilis na dumaan sa pagitan ng mga puno. Nanlaki ang mga mata ni Lito. Ang tikbalang. Mukhang hinahabol ito ng mga ngaso. Sa sandaling iyon ay alam ni Lito na may mangyayaring mapanganib. Kung hindi niya gagawin ang isang bagay, maaaring tuluyang mapahamak ang nilalang na minsan niyang tinulungan. At sa gitna ng papalubog na araw, nagsimula ang isang habulan sa loob ng madilim na kagubatan. Ang huling sinag ng araw ay unti-unting naglalaho sa likod ng kabundukan habang nakatayo si Lito sa gilid ng kagubatan. Ang paligid ay nagsisimula nang lumubog sa kadiliman at ang malamig na hangin ay dumadaloy sa pagitan ng mga puno. Sa di kalayuan, naririnig pa rin niya ang mga yabag ng mga ngaso. Pabibigat, mamadali, at puno ng determinasyon. Mula sa kanyang pinagtataguan sa likod ng malaking puno, nakita ni Lito
ang anino ng tikbalang na mabilis na tumatakbo sa pagitan ng mga puno. Sa kabila ng sugat nito, halata pa rin ang lakas at bilis ng nilalang. Ngunit hindi rin nagpapahuli ang mga mangangaso. May dalang mga sibat at itak ang tatlong lalaki, habang ang isa naman ay may hawak na baril na nakatutok sa direksyon ng tumatakbong nilalang. Doon siya pumunta. Sigaw ng isa. "Bilisan ninyo." Dagdag ng isa pa. Nanlamig ang pakiramdam ni Lito. Kung mahuli ng mga mangangaso ang tikbalang, siguradong hindi ito makakatakas. Sa sandaling iyon ay nagpasya si Lito. Hindi siya maaring manatiling nakatago. Kahit bata lamang siya, kailangan niyang gawin ang makakaya upang matulungan ang nilalang na minsan niyang iniligtas. Mabilis siyang gumalaw sa kabaligtarang direksyon ng mga mangangaso. Kilalang kilala ni Lito ang kagubatan na ito dahil madalas siyang magpunta rito upang mangolekta ng kahoy at prutas. May mga lihim na daan sa pagitan ng mga puno na hindi alam ng mga taong hindi taga roon. Habang tumatakbo siya sa makitid na landas, naririnig niya ang sigawan ng mga mangangaso sa likod niya. Paminsan-minsan ay may maririnig din siyang malakas na kaluskos marahil ay ang tikbalang na patuloy na tumatakbo. Sa kanyang isip ay mabilis na umiikot ang mga plano. Kung magagawa niyang iligaw ang mga mangangaso, maaaring makaligtas ang tikbalang. Pagdating niya sa isang bahagi ng kagubatan na may maraming nagkalat na tuyong sanga, mabilis siyang yumuko at nagtipon ng ilang piraso. Pagkatapos ay inihagis niya ang mga ito sa kabilang direksyon. Malakas ang naging kaluskos ng mga sanga nang tumama ito sa mga dahon at lupa. Agad na napalingon ang mga mangangaso. "Naroon siya!" Sigaw ng isa. Mabilis silang tumakbo papunta sa direksyong iyon. Napangiti ng bahagya si Lito. Nalito niya sila. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Kung patuloy nilang hahanapin ang tikbalang, maaaring makita pa rin nila ito. Habang patuloy siyang tumatakbo sa kagubatan, bigla niyang narinig ang isang malakas na putok. Pang! Umalingaw-ngaw ang tunog ng baril sa buong kagubatan. Napahinto si Lito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung tinamaan ba ang tikbalang. "Tumigil kayo!" Sigaw ng lalaking may baril sa malayo. "Nasugatan ko siya." Parang nanikip ang dibdib ni Lito. Kung muling nasugatan ng tikbalang, maaring hindi na ito makatakbo ng mabilis. Agad siyang tumakbo patungo sa direksyon kung saan niya huling nakita ang nilalang. Habang papalalim siya sa kagubatan, napansin niyang unti-unting nagiging mas madilim ang paligid. Ang mga puno ay mas nagiging matataas at mas siksik. Biglang may malakas na yabag sa kanyang harapan. Napahinto si Lito. Mula sa pagitan ng mga puno ay lumitaw ang isang malaking anyo. Ang tikbalang. Humihingal ito at tila nahihirapang tumayo. Sa tagiliran nito ay may sariwang sugat. Dumadaloy ang dugo pababa sa kanyang katawan. Nanlumos si Lito. "Muli ka na namang nasugatan," mahina niyang sabi. Tumingin sa kanya ang tikbalang. Sa kabila ng sakit na nararamdaman nito, wala pa ring galit sa mga mata nito. Sa halip ay tila may tiwala. Parang alam nitong tutulungan siya ng bata. Lumapit si Lito at agad niyang hinanap ang sugat. Mas malalim ito kaysa sa naunang sugat. Mukhang tama ng bala. "Sandali lang," sabi ni Lito habang naghahanap ng halamang maaaring gamitin bilang panlunas. Ngunit bago pa siya makahanap ng halamang gamot, narinig niya ang mga boses ng mga mangangaso. Malapit na sila. "May dugo rito," sigaw ng isa sa kanila. Nanlamig ang pakiramdam ni Lito. Kung makita nila ang tikbalang sa ganitong kalagayan, tiyak na matatapos na ang buhay nito. Biglang naalala ni Lito ang lugar na ipinakita sa kanya ng tikbalang noong gabi. Ang malaking puno ng balete. Kung makarating sila roon, maaring maging ligtas sila. "Tara,"
sabi ni Lito habang hinahawakan ng braso ng tikbalang. Hindi niya alam kung maiintindihan siya ng nilalang. Ngunit tila naunawaan ito ng tikbalang. Sa kabila ng sugat nito, pinilit nitong tumayo. Dahan-dahan silang naglakad papunta sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Sa likod nila, papalapit ng papalapit ang mga ngaso. Ang mga sigaw at yabag ng kanilang mga paa ay unti-unting lumalakas. At sa gitna ng madilim na kagubatan, nagsimula ang isang mas mapanganib na pagtakas, isang pagtakas na maaaring magpasiya sa kapalaran ng tikbalang at ng batang magbubukid na naglakas loob na tumulong dito. Humahabol ang hininga ni Lito habang inaalalayan niya ang sugatang tikbalang sa loob ng madilim na kagubatan. Ang mga dahon sa kanilang paanan ay nagkakaluskos sa bawat hakbang nila at ang malamig na hangin ng gabi ay tila mas bumibigat habang sila ay papalalim sa gubat. Sa likuran nila ay naririnig pa rin ang mga sigaw ng mga ngaso. May bakas ng dugo rito, sigaw ng isa. Hindi siya makakalayo. Mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Lito. Kung mahuhuli sila, tiyak na hindi makakaligtas ang tikbalang. Sa kabila ng sugat nito, pilit na naglalakad ang nilalang. Paminsan-minsan ay napapahinto ito dahil sa sakit, ngunit hindi ito sumusuko. Hinawakan ni Lito ang braso nito upang alalayan. Konti na lang, mahina niyang sabi. Malapit na tayo. Hindi niya alam kung nauunawaan ng tikbalang ang kanyang mga salita. Ngunit tila may tiwala ang nilalang sa kanya. Ilang sandali pa ay narating nila ang isang bahagi ng kagubatan na mas tahimik kaysa sa iba. Ang mga puno dito ay mas matatanda at mas malalaki. At sa gitna ng lugar na yon ay nakatayo ang napakalaking puno ng balete. Ito ang lugar na ipinakita ng tikbalang kay Lito noong gabi. Ang puno ay napakalawak na halos hindi ito kayang yakapin ng maraming tao. Ang mga ugat nito ay nakausli sa lupa na parang mga higanteng ahas na gumagapang sa paligid. Huminto ang tikbalang sa harap ng puno. Halata ang panghihina nito. Agad na lumuhod si Lito upang tingnan ang sugat sa tagiliran nito. Mas malalim ang tama ng bala kaysa sa inaakala niya. Ang dugo ay patuloy pa ring dumadaloy. Hindi ito maganda, bulong ni Lito. Habang iniisip niya kung ano ang dapat gawin, biglang napansin niyang may kakaibang liwanag sa paligid. Napatingin siya sa puno ng balete. Ang mga marka sa balat nito, ang mga sinaunang simbolo na nakita niya noon, ay tila kumikinang ng mahina sa dilim ng gabi. Unti-unting tumayo ang tikbalang. Sa kabila ng sakit, inilapit nito ang kamay sa puno. Sa sandaling dumikit ang kamay nito sa balat ng puno, may kakaibang nangyari. Ang buong paligid ay tila nagliwanag ng bahagya. Ang mga simbolo sa puno ay nagsimulang kumislap at ang hangin sa paligid ay tila umikot na parang may hindi nakikitang puwersa na gumagalaw. Napanganga si Lito. Hindi pa siya nakakita ng ganoong bagay sa buong buhay niya. Maya-maya, mula sa mga ugat ng puno ay lumitaw ang isang malambot na liwanag na unti-unting lumapit sa tikbalang. Ang liwanag ay tila bumabalot sa sugat ng nilalang. Dahan-dahang huminto ang pagdaloy ng dugo. Nanlaki ang mga mata ni Lito. Ang puno ng balete ay may kapangyarihan. Parang ito ay isang sinaunang tagapagpagaling ng kagubatan. Tahimik niyang pinagmamasdan ang nangyayari habang ang liwanag ay patuloy na bumabalot sa tikbalang. Unti-unting humina ang paghingal ng nilalang. Ang sugat nito ay tila nagsisimulang magsara. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang habulan, tila nagkaroon ng pag-asa si Lito. Ngunit ang katahimikan ng lugar ay biglang naputol. Sa di kalayuan ay narinig nila ang mga yabag ng mga ngaso. Malapit na sila. May liwanag doon, sigaw ng isa sa kanila.
Baka naroon ang hayop. Agad na kinabahan si Lito. Kung makita nila ang puno ng balete, maaaring matuklasan nila ang lihim ng kagubatan. Tumingin siya sa tikbalang. Sa pagkakataong yon, tila mas malakas na ito kaysa kanina. Ang mga mata nito ay muling nagkaroon ng lakas. At sa unang pagkakataon, mula nang makilala ni Lito ang nilalang, nakita niyang tumayo ito ng tuwid. Mas matatag, mas makapangyarihan. Sa sandaling iyon ay parang nagbago ang presensya ng tikbalang. Hindi na ito mukhang sugatang nilalang. Ito ay mukhang isang tunay na tagapagbantay ng kagubatan. Unti-unting lumingon ang tikbalang sa direksyon ng mga papalapit na mga ngaso. Ang mga mata nito ay naging seryoso. Parang handa na itong harapin ang panganib. Ngunit biglang hinawakan ni Lito ang braso nito. "Huwag," sabi niya. Hindi niya gustong may masaktan. Hindi ang tikbalang, hindi rin ang mga tao. Sandaling tumingin ang tikbalang sa bata. Parang sinusuri ang kanyang mga mata. At sa sandaling iyon ay tila naunawaan nito ang nais sabihin ni Lito. Sa halip na harapin ng mga ngaso, dahan-dahang umatras ang tikbalang sa likod ng malaking puno. Ang liwanag mula sa balete ay unti-unting humina. Maya-maya lamang ay dumating ang mga ngaso sa lugar. Huminto sila sa harap ng napakalaking puno. "May nakita ba kayo?" tanong ng lalaking may baril. Naglibot ang kanilang paningin sa paligid. Ngunit wala silang nakita. Walang tikbalang. Walang sugat na nilalang. Walang kakaibang liwanag. Tanging ang tahimik at matandang puno ng balete lamang ang nakatayo sa gitna ng kagubatan. Hindi nila alam na sa likod ng makapal na ugat ng puno, tahimik na nakatago si Lito at ang tikbalang. At sa sandaling iyon, ay lalong naging malinaw sa puso ni Lito na ang kagubatan ay may mga lihim na hindi dapat malaman ng mga taong may masasamang balak. Tahimik na nakatago si Lito sa likod ng makakapal na ugat ng matandang puno ng balete. Sa kanyang tabi ay ang tikbalang na ngayon ay bahagyang nakabawi na mula sa sugat nito. Ang mahiwagang liwanag mula sa puno ay halos tuluyan nang nawala at muli na namang bumalik ang natural na dilim ng kagubatan. Sa kabilang panig ng puno, naroon ang 4 na mga ngaso. Ang lalaking may hawak na baril ay naglalakad sa paligid habang sinusuri ang lupa. "Sigurado akong dito lang siya dumaan," sabi nito habang nakatingin sa mga bakas ng dugo sa lupa. Lumapit ang isa sa kanyang mga kasama. "Pero bakit parang nawala ang bakas?" tanong nito. Napakunot ang noo ng lalaking may baril. Sa katunayan, ilang sandali pa lamang ang nakalipas ay malinaw pa ang mga bakas ng dugo at mga yapak ng tikbalang sa lupa. Ngunit ngayon ay tila naglaho ang mga ito. Ang lupa ay tila naging malinis. Parang walang nangyaring habulan. Sa likod ng ugat ng puno, mahigpit na napakapit si Lito sa kanyang sarili. Hindi siya gumagalaw ni kahit kaunti. Sa kanyang tabi ay tahimik lamang na nakamasid ang tikbalang. Ang mga mata nito ay seryoso ngunit hindi agresibo. Biglang umihip ang isang malamig na hangin sa kagubatan. Ang mga dahon ng mga puno ay nagsimulang gumalaw ng marahan. Napatingin ang mga ngaso sa paligid. "May kakaiba sa lugar na ito," sabi ng isa sa kanila. Sa sandaling iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Mula sa mga sanga ng matandang balete, ay biglang may mga dahon na nagsimulang malaglag, marami at mabilis. Ang hangin ay tila lumakas. Ang mga sanga ng puno ay gumagalaw na parang may sariling buhay. "Ano ito?" bulalas ng isa sa mga ngaso. Ang hangin ay lalo pang lumakas. Ang mga tuyong dahon sa lupa ay nagsimulang umikot sa paligid nila na parang isang maliit na ipo-ipo. Napaatras ang isa sa mga lalaki. "Hindi ito normal," sabi niya habang mahigpit na hawak ang kanyang sibat.
biglang may malakas na kaluskos mula sa iba't ibang bahagi ng kagubatan. Parang may maraming nilalang na gumagalaw sa kadiliman. Sa totoo lang, ang mga hayop ng kagubatan, mga ibon, mga unggoy, at maging ang maliliit na hayop ay nagsimulang mag-ingay. Ang buong kagubatan ay tila nagising. Napatingin si Lito sa tikbalang. Sa sandaling iyon ay napansin niyang nakatingin ito sa matandang puno. Parang may koneksyon ang nilalang sa kapangyarihan ng lugar na yon. Maya-maya, ang hangin ay lalo pang lumakas. Ang mga sanga ng balete ay gumalaw ng mas malakas na para bang may higanting kamay na umuuga sa mga ito. Ang mga mangangaso ay nagsimulang mataranta. "Umalis na tayo rito," sigaw ng isa. Ngunit ang lalaking may baril ay hindi agad sumunod. "Sandali lang," sabi niya. "Baka tinatakot lang tayo ng hangin." Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang salita, biglang may malakas na ugong na narinig sa itaas ng puno. Isang malaking sanga ang nabali at bumagsak sa lupa sa di kalayuan. Bumagsak ito ng malakas na halos manginig ang lupa. "Takbo!" sigaw ng isa sa mga mangangaso. Sa pagkakataong yon, wala nang nag-atubili pa. Mabilis silang tumakbo palabas ng kagubatan, nag-uunahan sa paglayo sa matandang puno ng balete. Ilang sandali pa ay tuluyan na silang nawala sa lugar. Unti-unting humina ang hangin. Ang mga dahon ay tumigil sa pag-ikot at ang kagubatan ay muling bumalik sa katahimikan. Dahan-dahang lumabas si Lito mula sa kanyang pinagtataguan. Tumingin siya sa paligid. Wala na ang mga mangangaso. Lumapit siya sa tikbalang. "Umalis na sila," sabi niya. Ang tikbalang ay tahimik lamang na nakatingin sa malawak na kagubatan. Parang alam nitong pansamantala lamang ang kanilang pag-alis. Ang mga taong yun ay maaaring bumalik. Ngunit sa gabing iyon, nagawa ng kagubatan na ipagtanggol ang sarili nito. At si Lito ay naging saksi sa isang lihim na hindi alam ng karamihan. Ang kagubatan ay may sariling lakas. At ang tikbalang ay isa lamang sa mga tagapagbantay nito. Sa sandaling iyon, unti-unting nagliwanag ang kalangitan habang ang buwan ay lumilitaw mula sa likod ng mga ulap. Tahimik na tumayo si Lito sa gitna ng kagubatan. Hindi niya alam kung ano pa ang mangyayari sa mga susunod na araw. Ngunit alam niyang ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Dahil ngayon, siya ay bahagi na ng lihim ng kagubatan. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa kagubatan matapos tumakas ang mga mangangaso. Ang malamig na hangin ay dahan-dahang humihina at ang mga dahon ng matandang puno ng balete ay muli na lamang marahang gumagalaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nakatayo si Lito sa gitna ng kagubatan habang ang tikbalang ay nasa kanyang tabi. Pareho silang tahimik. Pakiramdam ni Lito ay parang may malaking bagay na nagbago sa kanyang buhay sa gabing iyon. Hindi na siya ang simpleng batang magbubukid lamang na tumutulong sa bukid ng kanyang ama. Ngayon ay alam na niya ang isang lihim na matagal nang itinatago ng kagubatan. Ang kagubatan ay buhay at may mga nilalang na nagbabantay dito. Ang tikbalang ay isa sa kanila. Dahan-dahang lumapit ang tikbalang kay Lito. Ang mahahabang buhok nito ay bahagyang gumagalaw sa malamig na hangin at ang mga mata nito ay nakatingin ng diretso sa bata. Sa unang pagkakataon, hindi na naramdaman ni Lito ang kahit kaunting takot. Sa halip, pakiramdam niya ay parang may matagal na silang pagkakaunawaan. Biglang inilapit ng tikbalang ang kamay nito sa matandang puno ng balete. Sa sandaling iyon, muling kumislap ang mga sinaunang simbolo sa balat ng puno. Ang liwanag ay mas malinaw kaysa noong una. Ang hangin sa paligid ay tila nagbago. Napatingin si Lito sa mga simbolo. Hindi niya alam kung paano,
Ngunit pakiramdam niya ay may kung anong naiintindihan ng kanyang puso. Parang ang kagubatan mismo ay nagsasalita. Unti-unting inilapit ng tikbalang ang kamay nito sa balikat ni Lito. Sa sandaling dumikit ang kamay ng nilalang sa kanya, may kakaibang init na dumaloy sa buong katawan ng bata. Parang may enerhiya na dumadaloy sa kanyang dibdib. Napapikit si Lito. Sa kanyang isipan ay tila may mga imahe na biglang lumitaw. Mga imahe ng kagubatan noong sinaunang panahon. Nakita niya ang mga malalawak na puno na mas matatanda pa sa kahit anong nakita niya sa buong buhay niya. Nakita niya ang mga nilalang ng kagubatan, mga diwata, duwende at mga tikbalang na sama-samang nagbabantay sa kalikasan. At nakita niya rin ang mga tao na unti-unting pumasok sa kagubatan upang kumuha ng yaman nito. Sa sandaling iyon, unti-unting naunawaan ni Lito ang isang mahalagang bagay. Ang balanse ng kagubatan ay kailangang bantayan. At hindi lahat ng tao ay may malasakit sa kalikasan. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Lito. Ang liwanag sa puno ay unti-unting humihina. Ang tikbalang ay nakatingin pa rin sa kanya. Sa mga mata nito ay tila may isang malinaw na mensahe. Isang pangako. Isang tiwala. Hindi kailangan ng mga salita upang maunawaan niyon ni Lito. Alam niyang pinili siya ng kagubatan. Hindi upang maging isang mandirigma. Hindi upang labanan ng mga tao. Kundi upang maging tagapagbantay ng lihim ng kagubatan. Hindi ko sasabihin sa iba, mahina niyang sabi habang nakatingin sa tikbalang. Pangangalagaan ko ang lugar na ito. Ang tikbalang ay bahagyang yumuko ang ulo. Parang isang tahimik na pagtanggap sa kanyang pangako. Maya-maya, dahan-dahang umatras ang nilalang. Tumingin ito sa malalim na bahagi ng kagubatan. Pagkatapos ay muli nitong tiningnan si Lito sa huling pagkakataon. Sa isang mabilis na galaw, tumalon ito sa pagitan ng mga puno at naglaho sa kadiliman ng kagubatan. Tahimik na naiwan si Lito sa harap ng matandang puno ng balete. Ilang sandali siyang nakatayo roon habang pinagmamasdan ang mga sanga ng puno na marahang gumagalaw sa hangin. Pagkatapos ay napangiti siya. Alam niyang kailangan na niyang umuwi. Maaring nag-aalala na ang kanyang ama. Habang naglalakad siya palabas ng kagubatan, napansin niyang tila mas maliwanag ang buwan kaysa kanina. At ang hangin ay tila mas magaan. Pagdating niya sa kanilang kubo, nadatnan niya ang kanyang ama na naghihintay sa lab. Lito, saan ka nang galing? Tanong ni Mang Ramon. Sa may gilid lang po ng gubat, tay, sagot niya. Tumingin ang kanyang ama sa kanya ng ilang sandali. Pagkatapos ay tumango. Mag-ingat ka lagi, sabi nito. Opo. Pumasok sila sa kubo at naghanda para sa gabi. Ngunit habang nakahiga si Lito, sa kanyang banig, napatingin siya sa maliit na bintana kung saan tanaw ang kagubatan. Tahimik ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit alam niyang sa loob nito ay may mga lihim na nilalang na patuloy na nagbabantay. At sa isang bahagi ng kagubatan, may isang tikbalang na minsang nasugatan, ngunit ngayon ay muling malaya. At sa puso ng batang magbubukid, nanatili ang isang pangako. Isang pangako na pangangalagaan ang lihim ng kagubatan hanggat siya ay nabubuhay. At mula sa gabing iyon, ang simpleng batang si Lito ay naging isang tahimik na kaibigan ng kagubatan. Isang tagapagbantay ng lihim na hindi kailanman dapat mawala. Wakas.